should explain where their wealth comes from. He is a politician from a family that is only in politics. How did they become wealthy? Where does the cash that he posts in pictures come from? He belongs in another kind of institution, not Congress. Ay, baka yung mental. Sa ano ka daw dapat? Sa mental institution. Hindi, yun ang pagkakaintindi ko eh. 'Di ba? Ito kasing si Barsaga, no? Kagaya nung topic natin yesterday, medyo talaga madaming mga kakaibang post kasi, no? Tapos yung mga banata niya talagang tamaan ng mga dapat tamaan, no? I mean, tamaan yung mga gusto niyang patamaan. Eh, ang problema, madalas parang tamang baliw ang datingan. Sa totoo lang. 'Di ba? Pag tingnan natin, alam ko o kagaya nito. Enrique Razon is seeking over 100 million pesos in damages. You're already the richest man in the country. Second lang! Oh. And you still want more? This is the type of greed that the Bible warns about. Biruin nyo, no? Hindi mo malaman kung anong utak meron din talaga si Kiko Barsaga, no? So kung ngayon nagbintang ka dun sa tao and then itinanggi niya, and sa pagtanggi niya, nag-file siya ng kaso to prove his point. Ngayon, sinampahan ka ng na merong multa ng 100 million pesos in damages. Yun lang yung sasabihin mo. Yun yung sasabihin mo. You're already the richest man in the country and you still wants more? Brad, nanahimik yung tao eh. O tapos ngayon dadaanin mo sa mga ganyan-ganyan. Ganyan galawang DDS eh, no? Galawang kupal. Ayop ka talaga, Barsaga. Kaya ka nadadali. Sana, alam ko meron pa akong mga may iba. Asa ba si Attorney Jess? Ito. Basahin natin para at least. Pwede ko bang ganunin yun? Oh, ito. Sabi dito, obviously, hindi naintindihan ni Kiko Barsaga ang basic concept ng damages. Lakihan nga natin. Oh. Sabi ito ni Attorney Carlo Ibanez, si Rockstar Attorney. Hindi hindi rocker. Hindi rocker attorney. Yung rocker attorney para kasing yun di ba? Yung tumba-tumba na bangko. Eto, Rockstar. Sabi dito, obviously, hindi naintindihan ni Kiko Barsaga ang basic concept ng damages. Sa batas, damages are not meant to make you richer. Sabi pala, binasa ko na kagad to eh. Diba? Red herring argument straight from the DDS playbook. Yun. Sa batas, damages are not meant to make you richer. Hindi ito pa bonus. Hindi ito jackpot. Damages are awarded para i-restore, i-compensate, at minsan i-deter ang mga wrongful action. Hindi ito para sa pagyamanin ang sino mang nanalo sa kaso. There are 3 kinds of damages. Actual damages. Ito yung totoong gastos na na-incur mo dahil sa ginawa ng iba. Binangga ka, nagpaayos ka ng kotse, nagbayad ka ng hospital bills, nag-absent ka sa trabaho. O, putya, dami, no? Tama pala. Di ba? O, yung rate mo, kung ang per hour ni Mr. Razon is pagpalagay mo ng siguro 2 million, di ba? 2 million per hour. Oh, patay ka. Naabala. Oh. Normal damages. Ito naman ang kabayaran
para sa stress. So yung una yung actual damages. Yung sumunod, moral damages. Ito naman ang kabayaran para sa stress, trauma, kahihiyan, sleepless nights, damages, reputation, at emotion suffering na dinulot ng maling ginawa ng isang tao, lalo na ng baliw. Hindi ito random number. The court assesses the hardship, then converts that suffering into a monetary equivalent. Hindi ka rin yayaman dito. Binabalanse lang ang injustice na naranasan mo. Patay ka. 'Di ba? Yun nga yun eh. Ganun yung ano eh. 'Di ba? Oh, meron kang kagaya nung kasi mga bata kami, nung bata kami yung yung kuya ko. So, alam mo yung mga manok, 'di ba natutulog sa taas ng puno? Eh yung kami, actually gusto lang namin mag-adobo ng native na manok eh. 'Di ba? Boss Adictus, naku, hindi tayo pwede mambati ng ganun-ganun. Mamaya bata na. 'Di ba yung plaka, pinausukan namin yung manok. Nung naamoy nung manok, syempre nahihilo. Yung manok bumagsak na ganun. Tapos meron na kami nung basang bimpo. Syempre hilo pa eh. Pag nilagyan mo ng basang bimpo yon, kalmado lang siya pag wala siya nakikita eh. Feeling niya tulog siya eh. Tangay rin yung manok eh. Eh ngayon, yung kapitbahay namin na ninenenok yung manok, bata pa kami noon. Bata pa talaga kami noon. Kumbaga, yung kapitbahay namin, kaibigan din naman namin yung tatay. Kaibigan namin yon. No? Hinayaan muna kaming mahuli yung manok. Makunin yung manok. Kinatay na yun. Ginilitan na ng leg. Alam mo, ang sabi nung abogado eh. Hindi naman siya yung abogado. May abogado sa pamilya. Kinausap kami. Sabi, eto yan ha. Alam nyo, yung manok na yan. Inahin. May nangingitlog yan dito. Ayun, tinan nyo yung taas ng puno. Mayroon niyang net. May itlogan yan dyan. Hala, sabi nung, lalaki po yan eh. Hindi, nangingitlog yan. So yung manok, kung 30 pesos lang yung manok, yung itlog nun, pagpalagay mo yung buong buhay niyan, pinatay nyo na eh. Ang kwenta namin, buong buhay niyan, tatagal ng 10 taon. 10 taon kami aani ng manok. Manok ng itlog. Kung magkasisiw pa yan, pagpalagay mo ng dumoble yan, sa loob, kung mangitlog yan, at saka magsisiw, 45 days lang, lumalaki na. Ang daming computer. Putya, umabot ng 5,000. Yung computer. Sa 30 pesos na manok. Sabi, babayaran na lang po namin yung manok. Ay, hindi. Kasi, nakita ko, naiyak yung anak nung, yung anak daw, naiyak eh. May stress. Parang ganun lang din yan. Grabe, no? Tapos, yun yung mga damages. Ito naman si iba kasing utak ni, may toyo ka din kasi minsan hindi pala minsan, madalas. Yun ha. So, actual damages, moral damages, tapos punta tayo rito sa exemplary damages. Ito yung sample. Ginawa mo ang maling bagay, pues pagbabayarin ka para hindi mo na ulitin. Ang purpose nito ay deterrence, hindi enrichment. Tanga ka lang talaga. Ginawa mo ang maling bagay, pues ang parusa sa'yo, maghuhugas ka ng puwet ng hindi mo kilalang tao. And anyways, so yan yun. Alam mo na ngayon. Ikaw din kasi, masyado kang makulit eh. Post ka ng kung ano-ano eh. Tapos ngayon, nadadali ka. Kung ano-ano pinagsasabi mo, para kang tanga. Asan na yung post niya? Ayan
Nanghihingi daw ng daang libo. Eh, anong gagawin? Daang libo, daang milyon ang hinihingi, Brad. Kaya mo naman yan. Oh, magtanga-tangahan ka lang. Eh, sample ng mga neto. Oh, ayan oh. Oh, sample ng mga post niyan. Kita mong katangahan neto. Ang daming matitinong politiko na pwedeng idala sa UAE. Tapos si Marcos pa ang representative ng Pilipinas, isang malaking kahihiyan na naman. Kita mo yung utak mo? Bopol kang hype ka eh. Ano sabi nung isang tropa pips? Oh, sabi dito ni Boss Ronaldo Tovera. Alam nga namang si BP Sara, paano kung kinapush siya sa English, tapos nagbisaya, di yari, yun ang mas nakakahiya daw. Oh, di ba? Totoo naman. Malaki ang posibilidad na kapusin sa English sinong yan? Etong si Shiminet. Oh, paano kung napa-Shiminet like siya doon? Oh, o tapos napaitok-itok. Kudanaw, iyak later. Di wala. Di ba? Maganda sana ang mga datingan mo. Haharapin ko yan. No? Pero meron parang akong nakita nasabi niya magpapakita daw siya ng mga ebidensya. Na kung saan, yun ang magandang sagot kung totoo man yun. Di ba? Magpapakita daw siya ng mga ebidensya na kung saan patutunayan niya na ganun nga daw. Anak ng titing. So Sino ngayon? So si pala? Ha? Si Rason. Talaga ang kaya naging speaker. Hindi si PBBM. Nasaan na nga, ba sabi? I wonder sino kukunin na... ito naman sabi ni Atty. Jess. Ano sabi? I wonder sino kukunin na abogado ni Kiko Barsaga. Pwede si Ferdinand Topacio. Or si Israelito Torion. Or ang pinaka-the best, si Jimmy Bondo Kupal. Sino kaya sa kanila ang magbibigay kay Kiko Barsaga ng fighting chance against Enrique Rason and Attorney Lawrence Arroyo Patay? Grabe nako kung ako gagalingan ko. Gagalingan ko humanap ng abogado. Nadali, no? Ang dami mo kasi mga katangahan na post. Yun kasi din Ang dami mo mga kabalbalan na post. Kaya ka nadadali. Tatanga-tanga ka sa pansitan.